Nakatayo ng tuwid si Nazuna sa gitna ng clearing, nakapatong sa kanyang balikat ang napakalaking broadsword habang unti-unting kumakalat ang alikabok sa paligid. Sa gitna ng mga nabasag na troso at kalat na debris, nakahandusay si Daigo, Bogbog at halos hindi makatayo. Marahas siyang umuubo habang unti-unting lumilinaw ang paligid. Chapter 165, Soul Supremacy. Puno ng sugat at hirap na hirap huminga, pilit na itinulak ni Daigo ang kanyang sarili pataas. Nanlaki ang kanyang mga mata, bakas dito ang matinding pagkabigla, sakit, at nag-aapoy na galit matapos siyang tuluyang madaig ni Nazuna. Casual na tumingin si Nazuna sa bagsak na si Daigo, mayabang na nakangiti habang ipinapaliwanag kung bakit niya ito pinabayaan. Gusto ni Milord na hulihin ka para makakuha ng impormasyon, kaya syempre, hindi kita pwedeng patayin. Hinayaan kitang mablock ang isa sa mga atake ko. Pero dahil wala kang kamalay-malay na sinadya ko yun, akala mo nanalo ka, kaya ang yabang mo pa. Samantala, bumaba mula sa himpapawid si Light. Lumapit siya kay Daigo upang tapusin na ang kanilang pakay. Okay, Nazuna, para masiguro na mahuli siya. Ngunit hindi pa tapos si Daigo. Ibininaon niya ang kanyang mga daliri sa lupa at pilit na itinulak ang sarili pataas. Muling kumislap ang kanyang dull blades habang ang boses niya ay naging garalgal at puno ng mabangis na galit. Patay ka, patay. Umuumbok ang mga ugat sa mukha ni Daigo habang mariin niyang kinakagat ang kanyang mga ngipin. Namumula ang kanyang mga mata sa sobrang galit habang nakatitig kay Nazuna ng may matinding poot. Patay ka sa akin. Buong lakas siyang sumigaw, ibinalik ang ulo at ibinuhos ang lahat ng kanyang galit sa himpapawid habang mahigpit na kinukuyom ang kanyang dull blades. Batang to, akala mo pwede mo akong tratuhin na parang walang kwentang low-level nobody? Huwag kang mayabang. Damn it. Dahil tuluyang nabaliw sa hiya at galit, biglang itinoon ni Daigo ang kanyang sariling dull blade sa sarili niya. Sa isang marahas na galaw, bigla siyang gumawa ng mapanganib na hakbang gamit ang sarili niyang sandata. Parehong natigilan sina Nazuna at Light. Nanlaki ang kanilang mga mata sa matinding pagkabigla habang hindi makapaniwala sa bigla at desperadong ginawa ni Daigo. Agad na sumiklab ang panik habang pilit nilang inuunawa ang ginawa ni Daigo. Pinapatay niya ang sarili niya para lang makaiwas sa pagkakahuli, ngunit biglang napansin niya ang isang kakaibang bagay. Hindi. Sa halip na karaniwang sugat, umiikot na mga magic portal ang biglang bumukas sa lugar kung saan bumaon ng mga sandata. Unti-unting hinihigop ng mga portal ang dull blades na tila ipinapasok ang mga ito ng mas malalim sa katawan ni Daigo. Habang tuluyang lumulubog ang mga hawakan sa ilalim ng kanyang balat, napagtanto ni Light ang tunay na nangyayari. Weapon Fusion. Sunod-sunod na bugso ng ligaw na enerhiya ang sumabog mula kay Daigo habang kumakalat ang kumikinang na mga marka sa kanyang dibdib. Nagliyab sa mabagsik at tila baliw na determinasyon ang kanyang mga mata habang nagngangalit ang enerhiya sa paligid. Napatras si Light, halatang nabigla sa kanyang nakikita. Ipinasok niya ang mga dull blade sa loob ng katawan niya. Biglang umikot ang napakalakas na hangin sa paligid ni Daigo. Kumalat ang mabagsik na whirlwind sa buong clearing habang ibinuka niya ang kanyang mga braso, tila nilalasap ang biglang pagtaas ng kanyang kapangyarihan. Binalot si Daigo ng nakakasilaw na gintong liwanag habang bigla siyang tumalon ng mataas sa himpapawid. Naglalabas ng napakalakas at kakaibang aura ang kanyang katawan habang buong kumpiyansa niyang ipinahayag ang kanyang ultimate technique. Soul Supremacy. Sa ibaba, biglang nagbago ang pakiramdam sa buong battlefield. Napatingin si Light sa kanyang mga kamay nang bigla siyang makaramdam ng matinding panghihina. Ano, bakit biglang bumigat ang katawan ko? Napahinto rin si Nazuna, nakatingin sa kanyang mga kamay habang unti-unting nawawala ang kanyang dating lakas. Parang hinihigop palabas ang power ko. Napatingin si Light kay Nazuna at lalo siyang kinabahan nang mapagtanto ang nangyayari. Pati si Nazuna, agad na inilabas ni Light ang kanyang appraisal magic card. Kumikislap ang mga stat windows sa kanyang harapan habang mabilis niyang sinusuri ang nagbagong data. Nanlaki ang kanyang mga mata sa nakita niya. Bumaba lahat ng stats natin. Mula sa himpapawid, nakatingin si Daigo sa kanilang dalawa na may mayabang na ngiti. Mukhang napansin mo rin. Ibinuka niya ang kanyang mga braso habang kumikinang ang mga marka sa kanyang dibdib, tanda ng bagong nakuha niyang kapangyarihan. Ang gift ko na Soul Supremacy. Pinapababa nito ang stats ng mga kalaban ko. Lalong lumawak ang kanyang mapagmataas na ngiti. Habang pinapalakas naman nito ang kapangyarihan ko at ng mga kakampi ko. Umalingaw-ngaw ang boses ni Daigo mula sa himpapawid, lalo pang bumibigat at nagiging mabagsik ang tono. At higit pa roon, biglang napatras si Light. Nanlaki ang kanyang mga mata habang isang madilim at mapang-ipang aura ang bumalot sa buong lugar. Mula sa kadiliman, unti-unting lumitaw ang isang napakalaking puting maskara na may mga bitak sa buong ibabaw.
Sa gitna nito ay may isang nakakatakot na mata na may manipis na pupil habang napapalibutan ito ng isang bilog na hanay ng matatalim na ngipin. Tahimik itong nakatitig sa kanila lalo pang nagpapabigat sa tensyon ng battlefield. Nakalutang si Daigo sa himpapawid na babalot ng full-color energy sa ilalim ng madugong pulang kalangitan. Baliw na tumawa siya habang unti-unting namumuo ang isang napakalaking nilalang sa kanyang likuran. Isang monstrous entity ang tuluyang lumitaw, napakalaki, may skeletal at tila hungkag na mukha, mahahabang braso na parang mga gagambang nakaunat sa magkabilang panig, at isang malaking puwang sa gitna ng dibdib. Ang nakakakilabot na anyo nito ay malinaw na senyales na inilabas na ni Daigo ang pinakamataas na antas ng kanyang kapangyarihan. Lalong naging baliw ang ngiti ni Daigo habang sumisiklab ang madilim na enerhiya sa paligid niya. Ang gift kong weapon fusion ang nagbigay sa akin ng kakayahang mag-merge kasama ang elemental dual blades. Ngayon, may lalabas ko na ang buong kapangyarihan ng mga ito. Sa ibaba, nanlaki ang mga mata ni Light, hindi makapaniwala sa narinig. Dalawang gift, paano posible yun? Hindi ba't iisa lang dapat ang gift ng isang tao? Habang nakalutang si Daigo sa itaas ng mga puno, nakatayo ang napakalaking monstrous entity sa kanyang likuran. Biglang umalingaw-ngaw ang kanyang mapagmataas na tawa sa buong paligid. Ang bobo mo! Nakatayo si Daigo sa ilalim ng napakatingkad na full-color globe habang ang napakalaking monstrous entity ay nakabantay sa likuran niya. Mayabang niyang itinuro ang kanyang dibdib kung saan kumikinang ang mga misteryosong marka. Ako ang tanging tao sa buong mundo. Lalong lumawak ang kanyang nakakabahalang ngiti, puno ng baliw na kumpiyansa habang ipinagmamalaki niya ang kapangyarihang lumalabag sa mismong batas ng kanilang mundo. Na may dalawang gift. Napatingala si Light sa napakalaking monstrous entity na nakalutang sa himpapawid, pilit na inuunawa ang imposibleng sinabi ni Daigo. Dalawang gift, sabi mo. Ibinuka ni Daigo ang kanyang mga braso habang nakangisi ang nakakakilabot na nilalang sa kanyang tabi. Tama, special ako. Nasa ibang level ako kumpara sa mga walang kwentang nobody na gaya mo. Chapter 166, Unlimited. Lalong lumawak ang baliw ng ngiti ni Daigo habang gutom na gutom ang kanyang tingin sa kanyang mga target. Bilisan mo na at hayaan mo na akong patayin ka. Para makapag-level up ako. Itinaas ni Daigo ang kanyang kamay habang ang napakalaking entity ay nakalutang sa mismong likuran niya. Death Elemental. Lalong naging mabagsik ang kanyang ekspresyon habang buong lakas niyang ibinigay ang utos. Patumbahin ninyo ang mga batang yan. Bumukha ng malawak ang panga ng skeletal monster, inilalantad ang hanay ng matatalas nitong ngipin. Sa loob ng bibig nito, umikot ang isang napakadilim na vortex ng enerhiya habang unti-unting lumitaw ang ilang kumikinang na mga mata sa gitna nito. Mabilis na namuo ang napakalaking dark aura sa paligid ng Death Elemental, hudyat na handa na itong pakawalan ng nakakatakot nitong kapangyarihan. Isang napakalaking bugso ng dark energy ang biglang sumabog mula sa Death Elemental, bumuhos pababa na parang dambuhalang alon ng tinta. Sa isang iglap, tuluyang dumilim ang kalangitan sa ibabaw ng kagubatan. Lumawak ang napakalaking sphere ng itim na miasma, tinatakpan ng sikat ng araw at nagbabantang lumunin ang buong lugar. Sa ibaba, parehong natigilan sina Nazuna at Light. Sa sobrang laki ng nilalang at ng nagbabantang enerhiya sa kanilang harapan, para silang maliliit na tuldok lamang sa gitna ng isang paparating na sakuna. Unti-unting bumagsak sa paligid nila ang maliliit na particle ng madilim na enerhiya. Hindi na simpleng atake ang kanilang kinakaharap, ang buong clearing ay tila malapit ng matabyunan ng napakalaking Death Elemental. Unti-unting bumalat ang kadiliman sa buong forest floor, nag-iwan ng malalalim at mabibigat na anino sa paligid ng mga puno at halaman. Diretsong gamulong patungo sa kanila ang napakalaking anino, unti-unting nilalamon ang bawat bahagi ng kagubatan. Ngunit sa gitna ng paparating na napakalaking banta, nanatiling kalmado si Light. Tahimik lamang siyang nakatingin sa rumaragasang dilim, hindi man lang natinag sa harap ng napakalaking panganib. Isang dambuhalang sphere ng pitch black energy ang nakabitin sa ibabaw ng kagubatan, nagbabantang lumunin at wasakin ang lahat ng madaanan nito. Sa gitna ng nagngangalit na dilim, ibinalik ni Daigo ang kanyang ulo at humalakhak ng baliw. Ako ang pinakamalakas sa buong mundo. Napapalibutan ng dark flames at nakapwesto sa tabi ng nakakatakot niyang Death Elemental, lalo pang naging mayabang ang kanyang ekspresyon. Kayong mga walang kwentang nobody. EXP lang ang ibibigay ninyo sa akin para mag-level up. Muling umalingaw-ngaw ang kanyang nakakabaliw na tawa. Itinaas niya ang kanyang mga kamay habang bumibigat ang madilim na aura sa paligid. Mamatay kayo. Mamatay. Naputol bigla ang baliw na tawa ni Daigo. Sa isang iglap, isang napakalakas na suntok ang tumama diretso sa kanyang panga. Sa impact, napaling ang mukha niya habang tumalsik ang laway at bakas ng matinding pagkabigla sa kanyang ekspresyon.
Ang kanyang mayabang na ngiti ay tuluyang napalitan ng gulat. Sa isang iglap, biglang nagsara ang distansya ni Light. Mabilis siyang sumugod at nagpakawala ng isa pang mabigat na suntok. Tinamaan ng diretso si Dago, dahilan para tumilapon siya ng patiwarik sa himpapawid. Nawalan siya ng kontrol habang mabilis na umiikot ang kanyang katawan sa ere, tuluyang nabasag ang kumpiyansa niyang kaninay kay Yabang. Ang sunod-sunod na impact ay tuluyang nagpahinto sa kanyang momentum habang desperado siyang pilit na binabawi ang kanyang balanse. Bumagsak ng napakalakas si Dago sa lupa, tumago sa hanay ng mga puno na parang isang meteor. Sunod-sunod na pagsabog ng alikabok, nagkapira-pirasong puno at mga tipak ng bato ang sumabog sa kanyang dinadaanan habang isang malawak na trench ang nahukay sa mismong forest floor. Unti-unting hamupa ang kaguluhan. Mula sa kabilang bahagi ng clearing, kalmadong humakbang pasulong si Light, tahimik na pinagmamasdan si Dago habang ang katawan nito ay patuloy na tumilapon sa malayo. Sa kabila ng napakalaking pinsalang idinulot ng impact, nanatiling composed si Light habang sinusundan ng kanyang mga mata ang bagsak na kalaban. Napaupo si Dago sa gitna ng mga nagkalat na debris, halatang bagbog matapos ang malakas na impact. Sa likuran niya, nakalutang ang Death Elemental, nananatiling nakakatakot ang presensya nito. Tahimik na pinagmasdan ni Light ang kalaban, sinusuri ang nangyari. Akala ko sapat na yung lakas ng suntok ko para ma-knockout siya. Siguro hindi naging sapat dahil sa bumabang stats ko. Samantala, hingal na hingal si Dago habang hawak ang kanyang ulo, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Bakit hindi ka patay? Ang Death Elemental ay literal na kamatayan, gaya ng pangalan nito. Kahit may resistance ka sa instant death attacks, kaya nitong lampasan mismo ang resistance na yun, alam mo? Kalmadong pinapagpag ni Light ang abo mula sa nakabukas niyang palad. Wala man lang bakas ng panik sa mukha niya habang ipinaliliwanag kung paano sila nakaligtas. Oo, nalampasan nga nito ang resistance namin laban sa instant death attacks. Pero may SSR self-sacrifice cards kami. Sayang lang at naging abo ang isa, pero hanggang doon lang yun. Lumabas ang isang card na may nakasulat na self-sacrifice card kasama ang paliwanag sa kakayahan nito. SSR self-sacrifice cards ang sumasalo sa instant death attacks para sa kanilang user. Sa background, 12-dosenang kaparehong cards ang makikitang nakakalat. Ipinaliwanag ni Light kung bakit marami silang dalang ganitong cards. Nagiging abo ang cards kapag na-activate kaya hindi na sila pwedeng gamitin ulit. Single use lang sila, pero dahil hindi naman ganoon ka-rare ang mga ito, marami akong dala. Ganoon din ang lahat ng tauhan ko. Kalmadong nakatitig si Light kay Dago bago ibinaling ang usapan sa mas mahalagang tactical flaw nito. Mas importante, hanggang kailan mo kayang manatiling nakaluhod dyan. Habang unti-unting humuhupa ang alikabok sa paligid, matatag siyang nakatayo at inilantad ang kahinaan ng kalaban. May dahilan kung bakit hindi mo ginamit ang gift mong weapon fusion sa simula pa lang ng laban. Bahagya siyang tumingin sa mga dual blades ni Dago. May time limit o kaya backlash ang kapalit nito, tama? Biglang nanlaki ang mga mata ni Dago. Unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha habang napagtanto niyang nabunyag na ni Light ang kanyang pinakatagong trump card at ang nakamamatay nitong kahinaan. Sumili ang isang mayabang na ngiti sa mukha ni Light habang tinutokso niya ang desperadong si Dago. Mukhang tama ako. Mas mabuti pang bilasan mong lumaban sa amin, kung hindi, matatapos ang lahat bago mo pa magawa ang kahit ano, di ba? Napangisi si Dago habang mariing nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang takot sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng matinding galit. Pilit niyang itinulak ang sarili mula sa lupa at muling tumayo, desperadong sinusubukang bawiin ang kontrol sa laban. Ikaw, maliit na punk. Huwag kang masyadong mayabang dahil lang kaya mong harangan ng instant death attacks. Kaya kung lumikha ng iba pang elementals. Kaya ko ring pagalingin ang mga sugat ko. At pinababa ko pa ang stats ninyo gamit ang gift kong Soul Supremacy. Kumuha si Light ng panibagong set ng high-tier cards, lubos na walang pakialam sa mga pagbabanta ni Dago. Pinababa mo ang stats ko? So what? Ibinuka niya ang kanyang mga braso habang biglang sumiklab ang isang napakaliwanag na gintong aura sa paligid niya. Sunod-sunod na SSSR cards ang lumutang sa kanyang paligid bago sabay-sabay na nag-activate. Release. SSSR Speed Boost. SSSR Defense Boost. SSSR Ability Boost. Nanlaki ang mga mata ni Dago. Sa wakas, napagtanto niya ang problema, kahit gaano kalakas ang Soul Supremacy niyang nagpapababa ng stats, kayang bawiin ni Light ang epekto nito gamit ang napakarami niyang ultra-rare buff cards. Nagsalita si Light sa direksyon ng kanyang mga kakampi at malakas na tumawag sa gitna ng battlefield. Orca, kailangan ko ng tulong mo. Sa malayong rooftop, nakapwesto si Orca, kalmadong ngumiti habang inilalagay ang kanyang violin sa ilalim ng baba. Maaasahan mo ako, my lord.
Mabilis niyang idinaan ang bow sa strings. Biglang umikot sa himpapawid ang kumikinang ng mga musical notes, bumubuo ng isang napakagandang cascade ng magical energy na dumadaloy patungo sa battlefield. Isang tugtog para palakasin ang iyong lakas. Lionheart. Binalot ng magical melody ni Orca ang katawan ni Light. Isang napakalakas na surge ng power ang damaloy sa kanyang buong katawan habang umiikot sa paligid niya ang kumikinang na energy at magical musical notes. Sa isang iglap, tuluyang nabawi ang epekto ng mga debuff ni Daigo. Sumilip ang isang kumikinang na status window sa harapan ni Light. Matapos itong tingnan, kalmado siyang tumingin kay Daigo. Ang mga stats na pinababa ng gift mo. Bahagya siyang ngumiti. Bumalik na sa normal. May kumpiyansang ngiti si Light habang masayang tumatalon-talon si Nazuna sa likuran niya. Biglang itinaman ni Light ang sinabi niya. Hindi. Actually, mas tumaas pa nga. Pagkatapos, tumingin siya sa gulat na mukha ni Daigo at malamig na inilatag ang katotohanan. Pwede mong tingnan mismo, di ba? Ang ibalik lang namin ang stats na pinababa mo. Bahagya siyang napangiti. Napakadali lang para sa amin. Kalmadong nakatitig si Light kay Daigo, tuluyang winawasak ang natitira nitong kayabangan. So what, kung may dalawang gift ka? Iyon lang naman ang tanging bagay na kahit papaano ay unique sa'yo. Unti-unting tumulo ang pawis sa mukha ni Daigo habang tuluyan ng napalitan ng panik ang kanyang dating kumpiyansa. Hindi na siya makasagot ng maayos. Samantala, kalmadong ipinagpatuloy ni Light ang kanyang malamig na pagsusuri. Kung doble nga ang gift mo. Napapalibutan ng kumikinang at nagliliwanag na magic cards, nakangiting may matinding kumpiyansa si Light. Biglang naging matalim ang kanyang ngiti habang nakatitig diretso kay Daigo. Kung doble ang sayo, sandaling tumahimik ang battlefield. Ang sa akin. Lalong sumiklab ang aura ng napakaraming card sa paligid niya. Walang hanggan.